Itong TikToker na to ay gustong maging sikat pero sa kasamaang palad sa hindi magandang paraan siya sumikat. Ngayon ang pangalan niya ay si Ali. 29 years old siya at nakatira sa San Diego. At isang araw na nag-post siya ng video sa TikTok na kung saan ay nagpapanggap siya na si Tony Montana sa movie na Scarface. At ginagaya rin niya ang mga iba pang klase na video na nakakatuwa at entertaining sa mga viewers. At dito, boom! Bigla siyang nakilala at umapoy ang kanyang pangalan sa TikTok na nagngangalang Jin Kid. Kaya naman gumawa palalo siya ng napakaraming videos. At kinalaunan ay nagkaroon siya ng almost 1 million followers sa TikTok. At dito, hindi nakakapagtaka na papunta nga siya sa ningning ng kasikatan. So ngayon, itong si Ali ay may asawa sa isang mabuting babae na ang pangalan ay si Ana. At meron silang isang anak na babae. At paminsan-minsan ay lumalabas rin si Ana sa mga ginagawang videos ni Ali sa kanyang TikTok. At isa na dito ang video na ito na masaya silang magkasama nagsasayaw. Na ang nakalagay na caption ay "When your relationship is drama-free." Kumbaga, peaceful ang relationship nila at walang drama. Well, sa mga videos at picture perfect nilang mga posts sa social media ay mukha talaga silang masaya. Hanggang ito ang problema kay Ali. Hindi siya stable na tao. Ang ibig kong sabihin ay merong mga araw na gumagamit siya ng droga katulad na lamang ng cocaine at naging addicted siya dito. May pagkakataon pa habang nagla-live siya sa social media ay gumagamit siya nito. At syempre hindi ito maganda kasi nakita ito ng kanyang mga viewers live. May pagkakataon rin na naka-livestream siya habang nag-aaway sila ng asawa niyang si Ana. As in obsessed itong si Ali na ipakita sa mga viewers niya ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Pero ang hindi niya lang pinapakita sa videos pag naka-livestream siya ay kung paano niya saktan si Ana physically. Dahil itong si Ali ay minsan nagiging bayolente kay Ana pag nagtatalo sila. Minsan tinutulak siya o sinusuntok. At sa loob ng ilang buwan, sa makatuwid ay 9 na beses tumawag si Ana sa mga pulis para humingi ng tulong sa pang-aabuso ni Ali ng magkakaibang araw. So ang tanong, bakit hindi nalang iwanan ni Ana si Ali? Kasi hindi naman niya kailangan magtiis kung ganun ang mga nangyayari. Kaso, ito ang rason kay Ana. Dahil siya ay isang Filipino citizen, kaya siya nakarating ng US ay dahil kay Ali. Through spousal sponsorship dahil sila ay mag-asawa. Kaya pag sinasabi ni Ana kay Ali na gusto na niyang makipaghiwalay, ay pinagbabantaan dito si Ana na ipapadeport niya ito pabalik ng Pilipinas. At pag nangyari ito ay maiiwan ang kanilang anak na babae ay kay Ali. Kaya naman natatakot itong si Ana na mangyari yun. Walang magawa si Ana kundi magtiis at natrap siya kay Ali. At hindi lang yun, may pagkakataon rin na kapag hindi nakuha ni Ali ang gusto niya kay Ana, ay binabantaan niya si Ana na magpapakamatay siya. Kumukuha si Ali ng baril at tinututok niya ito sa kanyang mismong muka. At walang pakialam si Ali kahit ang kanyang mismong anak ay natutulog sa sofa. Dahil nasa isip ni Ali na mag-asawa sila ay karapatan niya makipagtali kay Ana kung kailan niya gustuhin. Pero itong si Ana ay ayaw pumayag dahil abusadong asawa si Ali. At dahil ayaw pumayag ni Ana ay tuloy-tuloy na naging paranoid itong si Ali. Dahil lang nasa isip ni Ali ay merong ibang lalaki si Ana kaya ayaw makipagtalik sa kanya. Pero ito ang nakakagulat dahil kahit madalas pinagbibintangan ni Ali na nagchichit sa kanya si Ana, ay si Ali palang gumagawa ng panluloko. Dahil isang araw ay biglang may kumatok sa apartment nila Ana at ang babaeng ito ay nakatira rin sa kaparehong building nila. At ang sinabi ng babae kay Ana ay nagtatalik sila ni Ali sa mismong loob ng apartment nila. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit nag-confess ang babae kay Ana. Siguro pwedeng wina-warningan niya ito. At nang nalaman nito ni Ana ay galit na galit siya at nagdesisyon siya na iwanan na si Ali. Umalis na siya ng apartment kasama ang kanilang anak at nakituloy muna sila sa bahay ng kaibigan. At least ligtas sila doong mag-ina. At isang araw tinawagan ni Ali si Ana para sabihin bumalik na kayo sa apartment. Sinabi ni Ali na siya na lang ang aalis ng apartment at tutuloy na lang siya sa isang hotel. Syempre ang laki ng tuwa ni Ana dahil babalik na siya sa dating tinitirhan nilang apartment. At ang magandang balita pa dito ay wala na roon si Ali. Magiging komportable na siya. Pero ang hindi alam ni Ana ay gumawa pala ng kopya ng electronic key si Ali sa apartment ni Ana para anytime ay pwedeng makapasok si Ali sa loob ng apartment nila. At isang araw bigla na lang nagpadala ng mga bulaklak si Ali kay Ana. Pero itong si Ana ay wala lang sa kanya kasi ayaw na niya makipagbalikan kay Ali. Hindi siya nag-reach out kay Ali para magpasalamat or kahit sinabing natanggap na niya ang mga bulaklak. No, walang reaksyon si Ana. Kaya naman itong si Ali ay nag-init ang ulo. Galit na galit siya kay Ana dahil binaliwala ang effort niya. Lalo pa at wala siya sa kanyang sarili dahil magdamag si Aling gumagamit ng drugs. At sa galit niya ay sumugod siya papunta sa apartment ni Ana
Ana. Binuksan niya ang pinto at luckily, buti na lang wala roon si Ana. Pero hindi na kontento si Ali at pinagbabasag niya ang mga plato. Sinira rin niya ang mga gamit sa loob ng apartment. Nagkalat siya ng todo at sinira niya ang mga bulaklak na ipinadala niya kay Ana. Ang matindi pa dito ay kumuha siya ng iPad at sa iPad na ito ay nag-download siya ng Discord. Sabay tago niya sa iPad sa pagitan ng dingding sa ilalim ng kama. Ang ginawa ni Ali ay iniwan niyang naka-turn on ang Discord sa iPad at ito ay nakakonect rin sa kanyang cellphone. Bakit niya ito ginawa? Para ma-record ang mga maririnig niya kung ano man ang mga nangyayari sa loob ng apartment ni Ana. Ginawa niya ito kasi nasa isip niya na baka mahuli niya si Ana na nanloloko sa kanya sa ibang lalaki. Pero kung ano man ang mangyari ay hindi ito makukonsider na cheating kasi hiwalay na sila ni Ana. At pagkatapos ng ginawa niyang paninira sa apartment ni Ana ay umalis na si Ali at bumalik na sa kanyang hotel. Pagbalik ni Ana ng apartment, boom! Nagulat si Ana sa mga nakitang kalat at sa mga sirang gamit. Nagkalat at basag-basag. Nanghihina siya at umiiyak dahil alam niyang si Ali lamang ang may kagagawa ng lahat ng ito. At para kay Ana, paano ito nagawa ni Ali sa kanya na kung saan doon rin nakatira ang mismong anak nila. At bago dumating ang anak nila sa school ay hindi pwedeng maabutan ng anak na gano'n ang itsura sa loob ng apartment. Kaya naman naisip ni Ana na tawagan ng mutual friend nila ni Ali. At siya ay si Rayburn. At yun na nga, dumating si Rayburn para tulungan si Anang linisin ang apartment. Samantala, habang si Ali ay nagising sa pagkakatulog niya sa paggamit ng droga, ay rinig niya sa kanyang cellphone na merong kasama si Anang lalaki sa loob ng apartment. Nagulat si Ali na biglang nag-aapoy sa galit dahil ang nasa kaisipan ni Ali ay hindi niya ito palalampasin na ang asawa niyang si Ana ay merong kasamang ibang lalaki sa loob mismo ng dati nilang apartment ng mag-asawa. At ang kasunod na ginawa ni Ali ay kumuha siya ng baril at mabilis siyang sumugod papunta sa apartment ni Ana. Boom! Nang nakarating siya ay sinipa niya ang pinto ng apartment at nakita niya agad si Ana at si Rayburn na nakaupo sa sofa. Biglang bang! 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 Una niyang binaril si Rayburn. Bang! Ang kasunod niyang binaril ay si Ana. At sa kasamaang palad ay pareho silang hindi nabuhay. At sa mga ilang sandali pa ay biglang dumating ang mga pulis. At nahuli nila si Ali. Wala akong mugshot ni Ali pero ito ang itsura niya sa loob ng kulungan. At dito ay nagkaroon ng paglilitis at napatunayan na siya ay guilty at nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ali Nasser Abulabon, defendant, case number SCD 292181, verdict. We, the jury in the above entitled cause, find the defendant, Ali Nasser Abulabon, guilty of the crime of murder in the first degree.